sa atin. So, ito, kumakain na ng ang hirap ko talaga ano yun to. Nagaraya. Ayan, nagaraya. So, salamat sa mga subscriber natin. Mula nung inumpisa natin itong Ultimate Dream series ng video natin. Yung tungkol sa farm. Yung pag-develop natin dito sa lugar na to. Kasama yung isa pang area yung nasa Banggoy Farm. Meron nang nag-subscribe na, additional na subscriber. Marami na. Wow. Kaya salamat sa lahat. Thank you. Lalo na pagka siguro kung tuloy-tuloy tayong mag-upload ay marami yung ma-inspire sa atin. Pero neg-neg na kami. Tingnan mo. Almost 2 months. 2 months na mula nung dumating kami rito. Laging busy dito sa farm. So, ganito na yung kulay namin. Yeah. And I like it. Parang, ito na yung normal ko. Parang bumalik na ako sa normal na color ko. Oo. So, hindi ko ikinahihiya, Daddy. Ikaw ba nahiya ka na? Hindi mo nga ako kinahihiya. Sarili mo pa. Pero, yung spot namin ko 2 months na nandito kami. Hangin, no? Ano bang nagawa na natin? Yung pagpagawa namin at yung ano pa ba? Pag-ibig doon sa bandang likod. May chicken coop na tayo. Chicken coop na ano, parang pansamantala. temporary lang yan. Temporary chicken coop. Dahil ma-dissect kung saan talaga sila. Tapos yung dito may mga natanim na tayo ng mga puno. Pero hindi ko alam kung kasi meron ng isang casualty doon yung marang. Sa tingin ko kailangan din consider na magkuha pa ng yung mas malalaki na yung ano ng mga puno na tapos meron kami na-umpisan dito na maliit garden. Then balak natin na pagka dito sa may dito sa may tabi din ng garden. Mas maluwag na taniman ng talong or kamatis. Diba? Kasi ngayon tinamnan lahat ni Kuya ng mais. Oo. Pero next after dyan sa mais kasi malapit naman na yung nauna. Papalitan na natin ng ng kamatis. Tapos ang lakas na ng ulan. Ay, hangin. Lakas kasi. Yung hangin ngayon is napipil ko na yun. Ano nga kanina yung pinipil ko, no? Nabali yung dalawang sanga doon. So, ngayon guys, na tawag dito, na may-maintain namin ng konti, natatanggal namin yung mga yung naputol na natin yung sampalok doon. And then, ginagawa yung flooring na yun. Garage. Bakit nga ba ang laki ng pinagawa mo na garage? Yeah. Yung garage ay mag-fit ng 12 cars. Kasi since si Ate Sara ay medyo na-fail siya sa kanyang mga cars. Sino may Sara na yan? Diskaya? Diskaya. Pinapa-auction yung mga yung mga cars ng mga Diskaya. So, pine-prepare ko lang itong lagayan natin. Hindi, pag wala daw nakabili, bibigay daw sa atin Oo. At least meron kang paglalagyan. Diba? Hindi, kidding aside, ito ay propose car garage rental. Ganon. Paparent natin sa mga taong walang garahe. O kaya yung sapat na space sa kanilang bahay. Kasi ito yung problema dito dahil yung parang hindi na plan yung ikagaya sa ibang bansa. 'Di ba? Sa atin. Parang magandang pagkakaplano ng mga
ano yung hilera ng bahay. Yung ano, parang kahit hindi na sa subdivision, pero para siyang nasa subdivision. Kung paano plinano, hindi ka basta-basta kung saan-saan lang magtatayo ng bahay. So, kailangan accessible, meron Lahat nakaharap access sa road ano, talaga. lahat nakaharap sa daan at laging ano yon. Pwedeng makapasok. Oo. Hindi pwede Four yung wheels. mayroon kang lote na malaki, pwede na kayong tabi-tabi dyan na magkakapatid. Tapos wala nang right of way yung isa, yung gano'n. Doon kasi talagang magandang pagkakaplano ng ano ng town sa atin. Talagang lahat kayo may right of meron kayong back lane na tinatawag at saka yung front lane. So talagang accessible ang ano, meron kang parking talaga. Dito so different. Yan, diba? So, hindi pwede. Ibig sabihin yung mga Maraming malapit mga sa amin neighborhood na mga dito na lugar talagang namin. walang access para pasok ang sasakyan. Mayroong mga daan pero pang tricycle, ganyan, pang motor. Hindi siya design ng four wheels. Yung mga daanan. Kumbaga parang mga iskinita lang. So talagang there's no way na makakapag-park sila sa bahay nila. So ito yung yung solution to the problem. Sabi nga nila, if you want to have a business, a successful business, dapat you have to look for a solution. Diba? Yung solution dapat yung ano. Ang tanong, paano natin masolusyonan na makabili sila ng mga sasakyan? So, hindi, at least ngayon, nasolusyonan na natin yung garage. Diba? Kasi dapat mauna yung garage kaysa doon yung sasakyan. Pero meron ng mga nagpa-reserve. Yeah, diba? oo. Yun yung ano doon. Maraming gustong bumili ng sasakyan. Lang, pero wala silang garage. So, yung iba dito is reserved na. Yan. So, hindi pa natatapos, naka-reserve na yung iba. So, and a lot of people waiting to Hindi, tsaka gusto kasi nilang bumili ng parkingan lang dito sa lote, pero ayaw mo naman natin na mahati-hati ng maliliit para lang sa garahe. So, ibig sabihin, parang ginamit na natin yung dulo ng property para ma-accommodate natin yung mga kulang ng mga neighborhood natin. Oo. Pero, so at least nasolusyonan mo na. Ayun, ang susolusyonan naman nila yung kakulangan ko ng pera. Kasi kailangan nila mag-rent. Kasi yung pera ko, iginastos ko na sa garahe. So, dapat magbayad sila ngayon. Di baka meron din nag-iisip, mami, na yung kunwari, meron silang mga, dito sa malapit sa lugar natin, gusto nilang magbenta ng sasakyan. Pwede ba pwede ba i-park muna natin dyan, ganyan, habang hinihintay yung mga buyer nila? Kasi baka nakita nila yung video natin na napapanood nila. Makikita din nila yung mga sasakyan nila na para ma-advertise yung mga sasakyan nila. Di ba? So, pwede naman, basta ganun pa rin na rent. They have to rent the space. Nakagarahe dyan yung sasakyan. Pag nabenta, ate kayo nakita pang ganun. Ay, hindi. Hindi na? Hindi. Paano kung hindi nabenta? Sigurista ako. Sigurista. Yeah, that is for rent. Basta car garage yan. So, kung kumuha ka ng isang spot, ano na yan? ano yun, the whole year na yung contract. Hindi pa pwedeng 6 months lang? Pwede rin naman. Depende sa usapan. Yeah, depende sa usapan. Pwede rin naman overnight. Hindi ako magpapa-overnight. Hindi. Kasi yun eh. Di, what if meron pa namang may bakante pa, okay lang. Siguro kung wala pang wala pang may-ari, gano'n. Oo. Okay. So, yung 2 months natin na nandito tayo, anong masasabi mo?
feeling ko parang ang tagal na natin dito. Kaya nga, inumpisahan lang natin to eh. Oo. Inumpisahan natin itong garahe pagkatapos pa ng kasal. Yeah, 1 month pa lang yan. Oo. Wala pang 1 month kasi Oo. 23 ang kasal. Nakauwi tayo, 25, 26, ganun. Hindi pa naman kagad nagsimula, no? Ibig sabihin natin, Parang 1 month marami pa pa lang. tayong, halos wala pa tayong kung titignan mo, di ba? Ito lang naman ang major ano na nagawa natin pa. Pero yun. Oo, pero sa farm, ito, nalinis natin itong ano. pinalinis Nung, natin kanina dun sa likod. Di ba? nung dumating tayo, grabe yung ano, Oo. yung ansukal. Masukal, Masukal pala. magulo. Nandito yung kambing. Oo. Luminaw na ng konti. Nilipat natin doon. Nagawa tayo ng kanilang sariling ano doon, space. So, maganda rin yung itong lumang garahe dito kasi dahil sa napaluwag namin ay minsan pinagdadausan na namin ng mga party, di ba? Yeah. Nung birthday ko dito tayo barbecue party, Mm-mm. di ba? Tapos malapit mo na ngayon dito ng kitchen mo dito. Lapit na. Gusto ko nang ilipat. Kasi nandito lagi tayo nagluluto-luto. Oo. Pang maramihan. Dito kami nagluluto. Kasi mahangin. Oo. Sarap dito, Daddy. Kaya Gusto ko nga parang gusto ko nang gumawa talaga ng kitchen ko. Mm. Yun o, gusto ko nang gumawa. Diyan. Pwede rin naman. Oo. Kaya pagka sana mag-comment yung mga viewers natin para matulungan nila tayo na kasi nakikita nila siguro yung area shots ng area kung ano pa yung mga pwede natin idagdag, di ba? Kasi dito sa part na to, yung sa malapit sa garahe, yung lupa niya, tawag dito, yung baggiing, di ba? Kapag ka summer, hindi na talaga mamamatay na talaga itong mga damo dito. Pero dito sa may bandang likod, medyo mas maganda, maganda yung lupa dyan. Diba? Doon nga sa banda ron, ginagamit na bunubunan ng ano ba tawag doon? So guys, yun lang muna ang video natin for today. At sana ay patuloy yung pakikinig, panonood ng aming mga videos. At kung may mga comments po kayo ay open po kami sa lahat ng mga comments. Huwag lang po yung masama. Yeah. Actually, ito yung yung parang ultimate dream. Kasi, And it's coming. yeah. Parang Pero kung naman, sa Parang totoo lang, napakarami yung mga nag-start ng yung vlog nila about farm, ganito, ganyan. Pero mga big time. Kami, mga small time lang naman. oo. So, pa talaga, wala talaga yung eksakto na plano, ano bang gagawin natin dito. So, along the way, siguro, di ba? Yeah. Madagdagan natin kung ano yung kailangan dito sa farm. Kaya At saka hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman tayo nagmamadali kasi ito yung yung gusto nating i-enjoy yung journey. Yeah, yung journey. Yeah. Tsaka yung everyday na Oh. Kaya samahan nyo kami guys dun sa natin. Sa journey na from Canada. Ito matagal na actually more than 3 years ago. Yung unang nasabi natin dito sa channel natin na gagawin natin i-convert natin ito sa farm resort, parang gano'n. Pero ngayon ay talaga walang plano na kung ano lang yung naisipan namin na ilagay lang muna para mapaganda yung lugar, at the same time mapakinabangan, di ba? Magkaroon siya ng saysay, magkaroon siya ng ibig sabihin
yung mga pwede niyang ibigay na benefits para sa ating, di ba? At saka sa iyo. Kasi ikaw naman ang nagpunto sa karami. Ikaw ang ikaw ang pakanan niya. Ako lang naman ang project engineer. Hindi kasi wala akong SSS, guys. Wala akong pension ng SSS, kaya 47 ako. Parang mapapaaga yung pension ko kasi yung renta niyan, yan yung pension. Yun na yung ano mo. Masyadong taasan yung renta para maraming maka-afford bumili ng sasakyan. Yeah. Para iparada dyan. Di ba? At least yung pera mo dyan, hindi siya matutulog. Di ba? Ano siya? Mapupuyat. So, yan lang muna ang ating update, guys, sa Ultimate Dream. Yes! Abangan nyo kami, Day. Ay, Day. Abangan nyo kami sa mga susunod pang mga vlogs at ating namnamin yung ating retirement sa kasi yun naman ang pinakamasarap, Daddy, yung journey talaga, and it's not the destination, the journey itself. Kasi po pwedeng ganito yung plano natin, pero at least madali mo siyang baguhin. Twist. Pero yung pinaka bottom line, gagawin natin na dito natin makuha yung ligaya, yung saya na actually yung almost 2 months na natin dito. Nawala yung mga anxiety ko. Tapos dati masakit palagi yung ano ba tawag dito? Yung sciatica ko sa Canada. Di ba every night ako nagpapahilot sa iyo, tsaka doon nung nasa Canada kasi tayo, pagka nauubos yung pera mo, lalo kami stress. Parang feeling parang kahit nauubos na yung pera mo dito, parang kahit maubos yung pera ko, parang hindi ako na-stress. Parang hindi ka na-stress. Oo. Parang ang daling mas madali siyang ang life dito para sa akin, hindi naman pare-pareho ang lifestyle, preference and lifestyle natin sa buhay. Sa akin, para sa akin dito, parang mas madaling i-maneuver yung pagka gusto mo na low-key ka lang, ang dali-dali mong gawin dito. Kung gusto mo magpaka-social lang isang araw, go to the mall, di ba? Ang lapit-lapit lang, lapit ng mga McDonald's, mga Pero konting kilos lang natin dito, pawis na tayo. Yeah. Unlike doon sa Canada, talagang kahit na gumagalaw ka doon, natatrap. Yung maaga nga na 5 o'clock ng umaga. Yun yung isa pang dito. Ang sarap ng pakiramdam. Yung routine mo. Gumagalaw ka na dito sa farm, tapos yung routine mo talaga. Nakaset na yan pagkagising mo ng 5:30. Lagi ng 5:30 yung gising mo. Kaya tsaka parang ang gising para sa akin dito, parang pag gumising ka sa Canada kasi dahil sa may trabaho, parang gigising ka kasi kailangan mong gumising dahil nag-iintay sa'yo, di ba? Trabaho mo. Kasi mayroon kang deadlines, gano'n. Pero dito, gumigising ka na excited kasi may gagawin ka. Parang you're looking up. Parang gusto mong, ano kaya gagawin ko ngayon? Parang, ano kaya maging day ko? Ibang makita mo lang na nadadagdagan na itlog ng manok. Diba satisfying? Parang, yung paisa-isa na itlog ng Actually, wala pa naman tayong 7 days na may chicken, pero mayroon tayong 7 eggs. Diba? Kasi marami tayong babae. So, nakakatuwa. Parang, hindi, parang super less stress. Yung pakiramdam dito. Kasi siyempre sa Canada, you have to work for 8 hours. Pag-uwi mo,
ano ka na parang ikaw na, pa rin yung gagawa ng oo, kahit, lahat. kahit na pagod ka na, gagawa ka pa sa bahay. Oo. Yung parang ganun. Parang an everyday routine, pare-pareho. Yeah. Hindi kagaya dito na ang daming surprises everyday. Yeah. Di ba? Yun lang pagkain, pa iba-iba. Oo, Hindi yung kagaya dun pagkain sa- hindi. Oh, dito kasi may season ng bagsang, di ba? May season season ng ng munamon, ng munamon, lilis, ng alamang. di ba? Oo, ang daming, ano, Oo. At saka presko, hindi, super fresh lahat. hindi, Vegetables. hindi frozen. Sabihin mong vegetables and fish, talagang, Oo. wala kang takot na kainin kasi fresh, pati karne. Oo. At saka iba yung, masarap yung amoy ng dito, yung baboy. Mm-mm. Kasi Ay, baboy- mag-ihaw nga tayo bukas. Ang baboy dito naliligo eh. Buti pa ang baboy naliligo. Yan. Kaya pag iniihaw mo, para amoy safeguard. Amoy sabon. amoy sabon. Kasi laging naliligo. Oo. Joke. So, Huwag tanggalin mo yung safeguard kasi baka Kaya nga. mamaya makinabang si Ano. safeguard. o di kontakin na tayo. Ano ba yun? Procter and Gamble ba yun? Pampaligo ng baboy. Tama yun ah. Oo. Procter and O tsaka Gamble may yun. meron ng bunga yung mga talong pala. Yes, may maliliit na kaming So, sige lang guys, pagka nag-harvest kami ng mais, kasi meron tinanim na mais na yung pampakain ng baka at manok. Meron din yung pangtao. Yung yung malagkit na white na mais. So, marami pa kayong aabangan ng mga video namin. At sana ay nandiyan pa rin yung suporta nyo sa Thumbs Up TV. Thumbs Up Yes. TV. Bye-bye! Bye.